Madalas sa mga OFW naghahanap ng mapagkakakitaan para pandagdag sa pagpapadala sa Pilipinas para sa pamilyang naiwan. Sa channel na to, pag-uusapan natin ang kwento ng OFW na diskarte ang puhunan upang makapagpadala sa Pilipinas. At sa discarding tagline niya, nakakasali siya sa isang business na pinapangarap at ngayon patuloy na ginagawa kahit may trabaho dito abroad. Let's all welcome my friend, my business partner here in Singapore, a full-time man, a manager in a restaurant, and a loving wife, Miss Haneline Gallo. Good morning, ma'am. Hi! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Hanilyn Calio. Bali, almost 20 years na rin po akong OFW dito sa Singapore. Bilang isang OFW, sa tagal ko pong nagtatrabaho dito, alam po natin na ang ating kinikita ay hindi rin po sapat dahil kailangan po nating hati-hatiin ito upang makapagpadala sa ating pamilya sa Pilipinas. Ano po ba yung unang-unang negosyo na ginusto ninyo bukod bago pa po kayo makapasok sa House of Franchise? Matagal ko na po talagang inaasa magkaroon ng food business dahil nagkatrabaho po ako sa isang food industry. So talagang pinangarap ko po magkaroon ng sariling food business. At nagkataon pong dumaan sa TikTok po ang ating Siomai King at na talaga naman pong na-inlove ako sa magandang presentation ng ating Siomai King business. Paano mo siya pinapatakbo? Kasi sa status natin ngayon bilang sa OFW, mahirap yung magkaroon ng sariling business, di ba? Lalo na pag nandito ka sa abroad. So, paano mo siya ginagawa? Napakasimple po kasi sa totoo lang, time management at kaunti lang naman po yung nilalaan pong oras para doon. Sa 5 araw na nagtatrabaho po ako as a OFW full-time, okay, may 2 araw po tayong off day, naglalaan po ako ng mga few hours, about 2 to 3 hours per day, para lang po mag-post ng mga product na binebenta natin at yun po talaga yung tinatawag nating dropshipping. So, as OFW, hindi po ako nahihirapan kasi hindi naman po ako humahawak ng produkto, hindi rin naman po ako nagpapadala. So, nagsisend lang po ako ng mga produkto through social media, kung ano po yung mga binebenta. So, speaking of dropshipping, ma'am, ano po ba yung benefits para sa inyo yung dropshipping? At paano ba kayo na hook up din sa dropshipping ng House of Franchise? Napakalaki kasi wala naman po akong masyadong tinatrabaho pero kumikita ako sa pamamagitan lang ng pag-post. Ginagamit at minamaximize ko lang po ang ating social media. So, sinishare ko po ang mga magaganda at magagandang benefits ng produkto natin through social media, Facebook, TikTok, and Instagram. At yung mga kakilala ko po, kaibigan, at mga connection sa Pilipinas, sila po yung umu-order at yung company na po mismo ang nagpapadala at nagpapadeliver sa kanila. By doing that, kumikita po ako ng porsyento. So more or less, ma'am, magkano na naman yung posibleng kitain dito sa House of Franchise? Kasi na marami nakikurious, no? Sa kahit even OFW or nasa Pilipinas, magkano yung possible na kinikita ng isang franchise dito sa House of Franchise? As in it is regular basis ba or what? Pakikwento nga, ma'am. Okay, depende yan sa sipag natin, di ba? Kung gaano tayo kasipag, ganun po kalaki ang kikitain natin. Pero nagkaroon po ako ng kita minimum, maniwala man po kayo sa hindi, minimum 10,000 po per month. Dahil po sa sinipagan po, todo-todo po yung pag-share ko po ng ganda ng produkto natin, marami pong tumangkilik, at may mga repeat orders po tayo, hindi po bumababa sa 10,000 pesos po yung kita ko. Pero kaunting oras pa lang po yung nilalaan ko dyan. Paano pa po kung talagang bubuhusan ko pa po ng oras yan, more than 6 hours, 8 hours, o sabihin na nating talagang pagtutuunan ko po ng pansin, eh baka po kumita po ako ng more than 50,000 to 100,000. Pero ma'am, para saan ba tong pagnenegosyo mo? Kasi OFW ka na. Maraming nag-iisip ng mga Pilipino sa Pilipinas na pag OFW, mapera, maraming mas malaki yung kita. So, bakit mo pa naisipang magnegosyo? Kasi OFW ka na, di ba? OFW po, alam po nating hindi rin kakasya ang ating sahod. Lalong-lalo na po at kailangan nating hati-hatiin yan sa personal, sa sarili mong pamilya at pamilya mong extended sa Pilipinas. So napakalaking tulong itong dropshipping na to bilang isang OFW kasi hindi na po ako naglalaan ng sarili kong pera from salary
para ipadala sa Pilipinas. Kung ano po yung kinikita ko dito sa House of Franchise, yun na po yung ibinibigay ko sa Pilipinas, sa pamilya ko po sa Pilipinas. So more or less, ma'am, magkano yung kinita ninyo at ilang buwan na po ba kayo dito sa House of Franchise? Bali, mag-iisang taon na rin po ako dito sa House of Franchise. More or less, kumita na rin po ako ng 200,000 pesos. Wow, sobrang laki ha. Within 1 year or wala pang less than 1 year, naka ganun yung kinita ninyo? Less than 1 year, gano'n na po kalaki ang kinita ko at ginagawa ko lang po itong part-time. Wow. Eh ano naman po yung maipapayo ninyo bilang isang OFW ah, sa patuloy na pagkayod and yet umuuwing walang ipon, di ba? So ano po ba yung masasabi ninyo sa kanila? Hanggat kaya po natin magnegosyo at hanggat meron po tayong pampuhunan, gawan po natin ng paraan. Dahil hindi po pang habang buhay ang magiging OFW tayo dito sa ibang bansa. Lalong-lalo na po, hindi naman parehas ang magiging lakas natin dito sa ibang bansa at hindi rin naman po tayo bumabata. Kaya kailangan maging wais, magdesisyon. Hanggat kaya ngayon, magdesisyon na, mag-umpisa ka na ng negosyo, sarili mong negosyo. Bukod po dun sa pagkakaroon ng dropshipping, actually meron ka pa po ibang ways para kumita. Bukod po doon ay meron pa po akong community franchise which is the personal physical product na frozen items of House of Franchise na binebenta namin mga Siomai King, Siopaw the King, at iba pa pong frozen products. So in that way po ma'am, nakakatulong kayo sa pamilya ninyo sa Pilipinas. And paano nila napapatakbo? Kasi kayo yung namamahala dito sa abroad. So paano nila napapatakbo sa Pilipinas yung negosyo ninyo? Napakasimple lang po ng community franchise kasi physical frozen product po yung nasa hawak po ng pamilya ko sa Pilipinas. Simpleng refrigerator lang po ang gamit namin at nagbebenta po sila ng mga frozen items which is under House of Franchise. Sa pamamagitan po, no, may extra income na po sila sa pang-araw-araw at yun, hindi na rin po ako nagpapadala pang bayad ng kuryente o pambayad ng tubig. Meron pa po silang extra pangkain pang-araw-araw. Galing, di ba? So pagka ganyan mga OFW, no ma'am, kasi before ka maging OFW, iba yung mindset mo. So how do you change your mindset when it comes to your business here abroad and of course din sa Pilipinas? Ano yung pagkakaiba? Inisip ko noon, kala ko sa abroad lang may pera. Yung pala, meron din pala sa Pilipinas. So yung mindset ko, bakit hindi natin tangkilikin ang sariling atin? Lalo na't yung mga produkto napakaganda. Dito sa ating House of Franchise, hindi lang po pagkain ang meron tayo. Meron din po tayong beauty and wellness, which is under JC rin po yan. Aralin mo maigi yung produkto at kagandahan po ng benepisyo, ibahagi mo sa mga kakilala mo bilang tulong mo sa kanila at talaga naman pong lalago ang negosyo mo. Hindi lang po pag negosyo ang ginagawa natin, kundi pagtulong din sa ibang tao na nangangailangan dahil sa ganda po ng mga produkto natin. Bilang isang OFW, hindi lang dapat tayo tumututok dun sa pagiging OFW. Kailangan na rin natin tumutok dun sa mga pamilya natin na iwan. Kaya diskarte, tulad ni Honey Rinjalio, madiskarteng OFW. So, sundan natin yan dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa House of Franchise and JC. And thank you so much po ma'am sa binigay mong time sa ating channel. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, click the notification bell button para makasunod na po kayo sa ating mga videos. So, thank you so much po, Ma'am Hani Najalio. Thank you!